Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa ating pananatili ng matagal sa isang lugar o di kaya naman sa bagong tahanan ay nagkakaroon tayo ng mga bisitang hindi natin inaasahan at hindi naman natin iniimbitahan. Minsan sila ay may dalang magandang balita, ngunit minsan sila din ay may dalang kapahamakan. Dear Papa Dudut, mapagpalang gabi po sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa inyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ann. 37 years old at isang working mom. Sa totoo lang po ay hindi ako mahilig sumulat o magkwento ng mga nakakatakot na aking karanasan dahil hanggat maaari ay ayokong i-entertain sa aking isipan ang mga kababalaghang naganap sa aking paligid. Pero sa pangungumbinsi na rin po ng aking katrabaho na isang masugid ninyong tagapakinig ay naglakas loob din po akong magpadala sa inyo ng liham upang ilahad ang mga kakaibang karanasan ko sa buhay. Simple lamang ang aming pamumuhay. Trabaho, bahay nga lang po ang madalas na routine ko. Dahil nag-aasikaso din po ako sa pangangailangan ng aking 3 anak. Hindi ko alam kung bakit, pero lapitin ang aking mga chikiting at maging ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng ating 2 mata lamang. Nasa bahay lamang kami noon ng biyenan ko ay ilang beses nang nakaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari ang aking bunsong anak. Isa na nga dito ay nang minsang marinig ng aking biyenan na may kausap ang bunsong anak ko pero nang tignan niya ay wala naman itong kasama sa sala. May pagkakataon din na may tinuturo ito sa sulok, malapit sa may salamin. Isang bata na siyang nakakalaro daw niya. At pinangalanan niya pa itong Junjun. Dahil normal na din naman sa mga bata ang pagiging malikot ng isipan, ay tinawanan lamang namin siya sa tuwing nababanggit po ito. Baka nga imaginary friend lang ba na normal naman ata sa mga bata. Pero sabi ng inay noon, nabantayan pa rin naman namin ang mabuti ang bunso namin. Dahil sa ganung mga edad ay lapitin pa sila ng mga kung anong hindi maipaliwanag na bagay. Isang pangyayari pa na hindi ko makakalimutan ay noong bumisita kami sa bahay ng aking kapatid para sa isang get-together. Nangungupahan sila sa isang 2-story house noon. Pagkapasok ko pa lamang ay iba na ang pakiramdam ko sa isa sa mga kwarto nila sa itaas. Kaya naman binilinan ko ang mga anak ko na huwag silang aakyat doon.
At kung gusto nilang maglaro ay doon na lamang sa ibaba. Nakinig naman sila sa akin pero hindi ang iba kong pamangkin na kasama namin. Nagkwekwentuhan kaming magkakapatid kasama si Mama nang makarinig kami ng kalabog na para bang may nahulog. Dali-dali kaming tumakbo sa pinanggalingan nito at nakita namin ang isa sa mga pamangkin ko na umiiyak habang hawak ang kanyang paa. Pinagalitan siya ng kapatid ko dahil kasi sa kalikutan niya ay napahamak siya. Nang tinanong namin siya kung ano ba ang nangyari at bakit siya nahulog ay sinabi niyang pababa na siya. Pero may tumulak daw sa kanya. Sinisi pa nga nito ang kanyang mga kalaro noon. Pero todo tanggi sila dahil nasa loob daw ng kwarto ang mga ito. Nang maisipang bumaba ng kanilang pinsan, nagkatinginan na lamang kaming magkakapatid. Sinabi ni Mama na lumipat na daw ng bahay ang aking kapatid sa kadahilan ng baka mas mapahamak pa sila dito dahil mukhang bayolente daw ang kasama nila sa bahay. Nakinig naman ito kay Mama at umalis na din noon makalipas lamang ang ilang buwan. Bukod sa mga insidenteng yon, madalas din akong makaramdam ng kakaiba kapag nasa opisina ako. May usap-usapan kasi doon na may mga kasama daw kami sa aming office na kapag gabi at walang tao lamang lumalabas. Hindi naman ako madalas maniwala sa ganong mga kwento dahil normal na din sa trabaho ang mga kwentong katatakutan. Hanggang sa maranasan ko ito. Nagpunta ako noon sa palikuran, naiwan sa loob ng opisina ang aking katrabaho. Habang pabalik ako ay nakita ko na tumayo ito at naaninag ko pa ito na tila tumatambay sa aming pintuan. Pero nang makarating ako doon ay wala naman ito. At katulad nung iniwan ko siya, ay abala pa din siya sa kanyang ginagawa. Tinanong ko kagad siya kung tumayo ba siya sa kanyang kinakaupuan at sumilip sa may pinto namin. Nagtataka itong sumagot na hindi ito umalis sa kanyang pwesto dahil abala ito sa kanyang ginagawa. Ibinahagi ko sa kanya ang aking naranasan at maging siya ay nakaramdam din ng kilabot dito. Parehas lamang namin na hindi ito ininda dahil parehas naman kami ng paniniwala sa ganitong mga bagay. Ilan lamang ito sa mga kababalaghan na naranasan ko habang lumilipas ang panahon at lumalaki ang aking mga anak. Pero hindi ko ito pinagtutuunan ng pansin dahil ayoko din naman kasing masyadong i-entertain ang ganong mga isipin. Dahil para sa akin kapag malakas ang pananalig mo sa Diyos, ay hindi ka basta-basta lalapitan ng mga ito. Bagaman at may mga ganito akong karanasan sa iba't ibang lugar, mas madalas at suki ako ng mga kakaibang kaso ng mga hindi inaasahang bisita at kasama sa bahay. Nagsimula ito nang magpasya kaming bumukod at mangupahan sa ibang lugar. Malapit lang din ito sa bahay ng aking biyanan at nasa iisang subdivision lang din naman. Gusto lang talaga namin na magkaroon lang din kami nang masasabi naming sarili naming matitirhan. Nirefer kami dito ng aming kumpare dahil bukod sa mura ang upa ay masasabing sakto lang din ito para sa 5 tao. Nang binisita namin ang bahay ay wala naman akong naramdaman
na kung ano mang kakaiba dito noong una. Medyo madilim lang siya sa paningin ko, kahit pa nga may pumapasok namang kahit papaano na liwanag dito. May attic din at isang kwarto kung saan ay may double deck na kama. Ang banyo nito ay nasa bandang dulo at sa tabi nito ay may lababo na bakante ang ilalim na bahagi. Maliit lamang siya pero masasabing okay na. Hindi naman kasi ako maarte sa ganitong mga bagay. Ang nasa isipan ko lamang noon ay magkaroon kami ng matatawag naming talagang sariling lugar. Sabi ng ilang mga kapitbahay namin noon ay wala daw nagtatagal sa bahay na yon sa hindi malamang dahilan. Kaya mura lang din na pinapaupahan ng may-ari. Pero hindi ko ito binigyan ng pansin dahil baka naman may nakita lang na mas magandang uupahan yung mga nauna sa amin doon. Katulad nga ng kumpare ng aking asawa. Sobrang saya ko talaga na makabukod na kami. Wala namang kaming problema sa bahay ng aking biyanan. Mabait ang aking inay at madaling pakisamahan. Medyo may pagka-independent lang talaga ako. At gusto ko din na makatayo kami ng asawa ko sa sarili naming mga paa sa lahat ng aming mga pangangailangan. Agad kong dinekorasyonan ang bahay. Nandyan yung kada labas ay lagi akong namimili ng mga kagamitan na mas magpapaganda pa sa aming tinitirhan. Natatawa na nga sa akin ang aking mga katrabaho dahil kada lalabas kami para mag-lunch ay hindi pwedeng wala akong uwi na mga gamit para dito. Pero supportive din naman sila at madalas pa nga ay sila ang napagtatanungan ko para tignan kung ano ba ang mas bagay na disenyo. Dahil abala din naman ako sa trabaho ay sinisingit ko lang din talaga ang pag-aayos dito. Kaya naman ang magkaroon ako ng sapat na oras ay talagang tinapos ko na ang pag-aayos dito. Pero ewan ko ba kung bakit. Kahit na sabihin na inayos ko na siya para mas umaliwalas, ang ambience ay parang ang dilim pa din ang paningin ko dito. Yung iba naman ay sinasabi na okay naman daw at mas gumanda na siya kumpara noong unang lipat kami. Pero para sa akin ay mas kakaiba pa din sa bahay na aming nalipatan. Parang may gustong ipabatid sa akin ang sixth sense ko na hindi ko matukoy kung ano. Pero tulad nga ng unang sinabi ko, hindi naman ako pala entertain sa ganitong mga pakiramdam. Dahil sabi nga nila, the more na pinapansin mo ang mga kakaibang kaganapan sa iyo ay mas lalo silang ma-attract na lapitan ka. Pero kahit ata anong iwas mo, may mga pagkakataon talaga na susubukin ka ng iyong takot. Nagsimula ang lahat ng pagpaparamdam sa simpleng pagsasabi sa akin ng aking mga anak na minsan ay may batang nakaupo na pabaluktot daw silang nakikita sa ilalim ng lababo malapit sa aming banyo. Yung part kasi na yon ay parang pinakamadilim na parte sa bahay. Dulong-dulo na din kasi siya at dahil nga may attic kami, walang masyadong pumapasok na liwanag mula sa labas, kaya hindi ito naaabot. Nung una ay sinasabi ko lang sa kanila na baka guni-guni lamang nila ang mga ito dahil kitang-kita din noon ang mga tubo mula sa lababo. Baka ako na pagkakamalan lang nila ito na bata dahil sa hugis nito. Ipinagsawalang bahala ko lamang ang mga kinagkwentong ito ng aking mga anak. Ayoko din kasing takutin ang aking sarili at maging sila sa ganong mga bagay na hindi ko naman nakikita. Hanggang isang araw ay maiwanan ako sa bahay. Kakauwi ko lamang sa trabaho at mag-isa lamang dahil nasa aking biyanan ng mga bata upang bumisita kasama ang aking asawa. Dahil magkalapit lang naman
Ang aming mga lugar ay wala namang problema sa akin ito. Antok na antok ako ng hapong yon. Kaya naman nahiga muna ako doon sa double deck na kadalasang tinutulugan ng aking panganay na anak. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-browse lamang at nag-games dito. Habang tumatagal ay nag-iiba ang aking pakiramdam. Para bang may nagmamasid sa akin na kung ano na hindi ko maintindihan. Sa may baba kasi ako ng double deck na kahiga at sa taas nito ay wala ding foam. Kaya naman kita ang mga siwang nito at matatanaw kung may tao ba na nakapwesto dito. Kahit may kakaiba na akong nararamdaman ng mga oras na yon, ay patuloy pa din ako sa aking ginagawa. Pero sa hindi malamang dahilan ay bumigat lalo ang aking pakiramdam dahil sa parang mga titig na aking nararamdaman. Ayokong sumili para tingnan yung siwang na nasa itaas ko. Kaya naman ang ginawa ko ay dali-dali akong tumayo mula sa pagkakahiga at dire-diretso akong lumabas ng kwarto. Hindi talaga ako lumingon sa takot na baka kung ano ang makita ko doon sa ibabaw ng double deck at sumunod na lamang din ako sa bahay ng aking biyanan. Nang makauwi na kami ng gabing yon ay napatanong ako sa aking panganay na anak kung may nararamdaman ba siyang kakaiba doon sa kanyang tinutulugang kwarto. Alanganin pa siyang sumagot sa akin. Pero ilang saglit pa ay tumugon ito na minsan daw pakiramdam niya ay may kasama siya doon. Na parang may nakahiga sa itaas nito. May isang pagkakataon pa nga daw na nang malimpungatan siya ay may nakita siyang paa ng bata na umaakyat sa double deck. Pero dahil antok pa nga siya ng oras na yon, ay pinagpalagay niya na guni-guni lamang niya ito. May mga pangyayari din na lumalangit-ngit ang taas na bahagi ng kanyang kama na para bang may tumalon dito pero sa mahinang paraan lamang. Tulad ko ay hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang ganitong mga insidente dahil yun din ang bilin ko sa kanya. Kinilabutan ako sa kanyang mga sinabi. Matagal na pala na may nararamdaman ang aking anak doon. Kaya pala madalas ay nagigisingan ko siya sa sala na natutulog. Pero ayoko naman na dahil dito ay lilipat kami ng panibagong bahay o babalik sa aking biyanan. Mahirap ding maghanap ng mauupahan na malapit lang sa aking trabaho at sa ibang kamag-anak ng aking asawa. Kaya naman tulad ng mga nauna kong sinabi sa kanila, sa tuwing nakakaramdam ng ganito, pinayuhan ko ang aking panganay na magdasal bago matulog upang hindi na siya lapitan pa nito. Akala ko ay matatapos lamang sa ganito ang lahat pero nagkamali pala ako. Nang gabi ding yon, habang natutulog kami ay naalimpungatan ako. Nakikita ko sa sala ang aking panganay habang ang bunso ko naman ay nasa paanan ko. Pero biglang nagising ang diwa ko nang makita ko na bukod sa aking bunsong anak ay meron pang ibang nakapwesto dito. Hindi ko alam kung dala ng biglang pagising ko at medyo hazy ang pangkaisipan ko. Pero kitang-kita ko ang isang bata na medyo maitim ang kompleksyon. Nakaupo ito sa may paanan ng aking pangalawang anak at nakatingin dito. Literal na titig ito at walang kakurap-kurap. Hindi naman ito hinahawakan ng aking anak at wala naman itong ginagawa basta nakaupo lamang ito at nakatingin doon. Sa takot ko na baka makita nito na gising ako, ay ipinikit ko ng mariin ng aking mga mata hanggang sa makatulog muli ako. Kinabukasan ay napaisip ako kung bakit nandun ang batang yon. Ano kaya ang gusto nito? Hindi naman siya nananakit kaya pinalampas ko na lang din ang pangyayaring yon. Pero ilang beses pang naulit ang ganong insidente at maging ang panganay kong anak ay nakita din ang nakikita ko.
Hindi ko alam kung ano ang pakay nito sa amin, sabi ko nga hindi naman kami kinakanti nito hanggang sa tingin lang at pagpaparamdam lang ang kanyang ginagawa. Kaya napagpasyahan namin na hayaan na lamang at wag nang pansinin ang mga pinaggagawa nitong pagpaparamdam sa loob ng aming bahay. Nananahimik naman ito kapag hindi naman siya pinapansin at may mga pagkakataon man na nakikita siya ng aking mga anak pero hindi na ganong kadalas tulad ng mga naunang pangungulit nito. Kinuwento ko nga din ito sa aking katrabaho at sinabi niya na posibleng naghahanap lamang ito ng kalaro at baka isa lamang itong elemento na naghahanap kumbaga ng pansin dahil matagal na hindi natirhan ang bahay. Medyo napanatag na din naman ang loob ko matapos marinig ito. Kahit papaano ay nawala na ang takot ko na nararamdaman noon. Pero hindi ko akalain na bukod sa batang kasama namin sa bahay, ay may isa pa pala na bumibisita sa amin. Sabado noon walang pasok at usually eto talaga ang labaday ko. Sa loob ako ng comfort room naglalaba. Malamig kasi ang loob nito kumpara pag sa labas ko ito ginawa. Kusot-kusot lang din kasi ako since wala pa namang kaming washing machine. Abala ako sa pagkukusot ng mga damit ng aking mga anak. Medyo inis pa nga ako noon dahil ang mga uniforme ata nila ang ginagawa nilang sulatan ng mga ballpen at pamunas sa kung ano dahil sa sobrang dumi. Kasama ko ang asawa ko sa bahay habang ang mga bata ay nasa kabilang bahay dahil naroroon ang kanilang mga pinsan at naglalaro sila tuwing walang pasok. Nagpaalam sa akin ang asawa ko na lalabas saglit dahil may bibilhin siya. Kaya sabi ko ay okay lang naman at isara niya ang pintuan. Lumabas muna ako ng palikuran saglit para kunin ang ibang labahin na aking kukusutin. Siguro ay wala pang mga 5 minutes noon nang umalis ang asawa ko. Kaya naman laking gulat ko nang paglabas ko sa comfort room ay nakaupo sa sala namin ang aking asawa at nakatingin lamang ito sa kawalan. Nang makita niya na nandun ako ay tumayo ito nang wala man lang pagbati sa akin habang dire-diretso sa may CR. Sinarado pa nito ang harang dito na kurtina. Bagaman at nagtataka ako sa kakaibang kilos nito, ay hindi ko naman ito masyadong pinansin dahil may mga pagkakataon naman talaga na parang nonchalant siya. 30 minuto na ata ang lumilipas ay hindi pa din ito lumalabas mula doon. Nakaramdam na ako ng irita dahil hindi ko pa nga natatapos ang aking ginagawa ng araw na yon. Tambak pa ang mga gawain ko. Kaya naman naisip ko na ano ba naman tong isang to? Alam nang may gagawin pa ako ay napakatagal lumabas sa CR. Kakatukin ko na sana siya doon nang biglang bumukas ang pintuan ng aming bahay. Papadudot na mutla talaga ako ng oras na yon. Nang makita kong pumasok mula sa pintuan ng aking asawa na may dalang pagkain. Nang makita ko nito sa ganong kalagayan ay natatawa itong nagbiro sa akin na bakit daw ganon ang itsura ko. Para raw akong nakakita ng multo. Bago ako sumagot sa kanya ay patakbo akong tumungo sa aming banyo at marahas na hinawi ang kortina. Walang tao sa loob. Kinakabahan akong bumalik sa aming sala upang ikalma muna ang aking sarili. Nagtataka naman akong nilapitan ng aking asawa at tinanong kung ano bang nangyayari sa akin. Doon ko ay kinuwento sa kanya ang aking nakita na nagpunta siya sa CR at inaabangan ko siyang lumabas kaya paanong nangyari nakakapasok lamang niya sa aming bahay. Tiningnan niya ako ng may pagtataka at sinabing imposibleng mangyari yon dahil galing siya sa kabilang bahay para kumuha ng pagkain. Natagalan pa nga daw siya doon dahil napakwento. Tinapos ko ang mga gagawin ko ng araw na yon at nanatiling palaisipan ang lahat. Mas lalo kong hindi nagpaiwang mag-isa sa bahay matapos ang insidenteng yon. Baka mamaya kasi ay kung ano na ang mga kababalaghan na mangyari sa akin.
Wala man kasi akong third eye ay medyo sensitive ang sixth sense ko sa ganong mga kakaibang nilalang. Ayaw ko na rin masyadong isipin pa ito dahil mas matatakot lamang ako. Ang ginawa ko ay nagdasal na lamang na hindi na maulit pa ang ganito. Nagpatuloy lamang ang mga pang-araw-araw naming routine matapos ang kababalaghang ito. Umasa ako na ito na ang huling pagkakataon na magpaparamdam ang mga ito sa amin at hindi na muling bibisita pa sa aming tahanan. Pero madalas ay may mga pagkakataon talaga na may kahilingan tayo na hindi natutupad. Dahil ilang buwan pa lamang ay may panibago na namang katatakutan na inihanda sa akin ang aming bahay. Muli ay naiwan na naman akong mag-isa sa aming bahay. Okay lang naman sa akin ng oras na yon dahil naging panaka-naka na rin naman ang mga pagpaparamdam sa amin ng kung anumang mga nilalang na yon. Nasa isip ko pa na mukhang nadala naman sa aking dasal ang mga ito kaya nanahimik na sila. Hapon na rin noon at medyo masama ang aking pakiramdam kaya naman naisipan kong mahiga muna dito sa aming sala. Sa tabi nitong aming sofa ay may nakapwesto na upuan dahil minsan ay nanonood ng TV ang aking mga anak na nasa tapat lamang nito. Ipinikit ko muna ang aking mga mata upang kahit papaano ay maibsan ang nararamdaman kong sakit ng ulo. Pinatay ko din ang mga ilaw sa bahay. Mas nakadagdag kasi ito sa aking nararamdaman na sakit dahil sensitive talaga ako sa kahit na anong ingay at liwanag kapag may migraine. Kaya pabor din sa akin na walang mga batang mangiistorbo sa akin. Nakaidlip na ako nang maramdaman ko na parang may tumabi sa akin at naupo sa upuan. Bagamat nag-aagaw na ang antok ko, ay nagtataka ako kung umuwi na ba ang mga anak ko at asawa ko mula sa kabilang bahay. Hindi ko kasi narinig na bumukas ang pintuan. Gustuhin ko mang idilat ang aking mga mata ay hindi ko na magawa. Hindi ko din maikilos ang aking katawan, tanging ang pakiramdam ko lamang ang gumagana ng mga oras na yon at tila nawala ng lakas ang buong katawan ko. Naramdaman ko na may humahaplo sa aking uluhan. Malamig ang mga kamay nito at magaan. Hindi ko naman ito matabig dahil nga paralisado ang aking mga kamay at paa. Narinig ko ang ungol ko. Pero hindi ko magawang gumising mula sa tila bangungot na nagaganap sa akin. Mas natakot pa ako na magsimulang kumanta ang nasa tabi ko. Boses bata pero ang kinakatakot ko ay ang kinakanta niyang musika. Alam niyo yung mga usong kanta sa salitang Ilonggo na ili-ili tulog anay. Yun ang inaawit niya sa akin habang ginagawa niya yon ay patuloy pa rin ang paghaplos nito sa aking buhok. Na para bang pinatutulog ako. Kaso'y sino ba namang makakatulog kung alam mo na may kasama ka sa bahay na hindi naman tao. Matinis ang boses nito na medyo malamig pakinggan. Nanlalamig na ang aking katawan dahil sa nararamdaman kong takot. Naalala ko kasi dito yung movie ni Angelica Panganiban kung saan ay gumanap siya bilang white lady. Parang mga senaryo sa pelikula ang nasasaksihan ko ngayon. Ang kaibahan lang ay sa akin ito mismo nangyayari. Paulit-ulit lamang ang kanta niyang ito sa akin. Nang medyo na ididilot ko ng aking mga mata ay nahintakutan ako dahil nakalapit sa akin ang mukha ng batang nasa ilalim ng aming lababo. Namumuti ang kanyang mga mata at tulad ng unang beses ko siyang makita ay nakangiti ito sa akin. Kung kanina ay gustong gusto kong dumilat, ngayon ay nais ko na muling pumikit na lamang upang hindi ko makita ang kanyang mukha. Nagtataka din ako kung bakit sa unang pagkakataon ay nagsasalita na ito at kumakanta pa. Tila alam din ito kung paano ako tatakutin dahil sa napili nitong kanta. Gustong gusto ko nang bumangon noon upang matigil na ang ginagawa nito sa akin. Pero hindi ko magawa. Kaya laking pasasalamat ko talaga nang biglang bumukas ang pintuan at iluwan nito ang aking bunsong anak. Dito na ako napabalikwas ng bangon at hingal na hingal akong napasapo sa aking dibdib. Nagulat pa nga siya sa akin sa bilis ng pagbangon ng aking ginawa. Napayakap ako sa kanya.
Kahit bata pa siya ay tila naiintindihan niya ang kabang nararamdaman ko na mga oras na yon at nagtatakang niyakap din ako pabalik na para bang kino-comfort ako. Nang kumalma na ang aking dibdib mula sa aking takot ay bumitaw na din ako sa pagkakayakap sa kanya. Napakamot pa nga ito sa ulo sabay biro sa akin na parang tanga daw ako. Natawa na lamang ako sa sinabi niyang yon. Umuwi lang daw siya para uminom dahil mas malapit sa bahay namin sa kanilang pinaglalaruan kaysa doon sa bahay ng aking biyenan. Nang sinabi niyang babalik siya doon ay sumama na lamang ako dahil baka mamaya ay may gawin na namang masama sa akin ang puwersang yon. Madalas talaga na tinataon nito ang kanyang mga ginagawa kapag mag-isa lang kami sa bahay. Kaya naman binilinan ko na rin ang aking mga anak na huwag magpapaiwan sa bahay ng mag-isa. Nawala din bigla ang sakit na nararamdaman ko dahil mas lumalamang na papadudot ang pangambang bumabalot sa aking puso't isipan. Baka sa ngayon kasi ay hindi ito nananakit pero baka di lumaon ay maisipan na nitong saktan kami. Nang may kwento ko sa aking panganay na anak ang nangyari sa akin ay parang natakot din po ito. Dito na niya ikinuwento sa akin na tuwing tanghali daw kasi ay ayaw matulog ng kapatid niya. Nakailang pagalit na daw siya pero hindi pa din ito nakikinig at patuloy ang pagpapasaway. Kaya naman naisipan daw niyang takutin ito. Pinatugtog daw niya mula sa kanyang cellphone ang musikang kinanta sa akin ng itim na batang naninirahan sa aming tahanan. Sa sobrang inis ko sa kanya, dala na rin ng aking karanasan ay napagalitan ko pa siya. Pinagsabihan ko siyang hindi siya dapat nagpapatunog ng ganitong mga kanta. Lalo't alam niyang may iba kaming kasama sa bahay. Ipinaliwanag ko din na baka narinig nito ang kanyang pinatugtog at nakita nito na ginagamit niya bilang pampatulog na kanta para sa kanyang nakababatang kapatid. Kaya naman nung tumabi ito sa akin ay ginamit nito ang musikang yon para patulugin ako. Naiinganyo kasi ang mga kakaibang nilalang sa ganong mga kanta lalo pa nga at nagkaroon ng kakaibang meaning ang awiting ito para sa marami. Humingi naman siya ng pasensya sa akin dahil hindi naman daw niya alam na may mangyayaring ganon sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako sa aking narinig dahil alam kong wala naman talaga siyang kasalanan. Nagkataon lang talaga na tila nakakuha ng ideya ang batang kasama naming naninirahan sa bahay dahil dito. Nang isalaysay kung muli ang nangyaring yon sa aking katrabaho ay napaisip din ito kung bakit ganoon ang ginawa ng batang yon. Alam ko sa sarili ko na wala naman siyang balak na gawing masama sa akin na mga oras na yon. Dahil kung merong intensyon na hindi maganda ay matagal na niya sanang ginawa sa aming pamilya. Pero kahit kailan ay hindi naman kami nito sinaktan. Naisip lamang naming dalawa na marahil ay naghahanap lamang ito ng tila kalinga ng isang ina. At natagpuan niya ito sa akin. Dagdag pa ng aking katrabaho na baka naman daw nakita nito kung paano ako kaalaga sa aking pamilya. Kaya naman parang ginusto rin nito na itrato niya akong parang kanyang ina. Nang marinig ko ito ay nawala lahat ng takot na aking nararamdaman para sa kanya. Marahil tulad ng ibang mga malalalim na kwento ay meron ding karanasan ng batang yon na kanyang daladala hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan ay hindi na kami doon nakatira dahil nagkaroon kami ng problema sa aming landlord. Nakahanap din naman kami ng bagong matitirhan na mas malaki sa dati naming inuupahan. Sa awa naman ng Diyos ay wala nang kakaibang mga pangyayari sa amin dito at umaasa ako na magtutuloy-tuloy na ito. Dito ko na po tatapusin ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras upang mapakinggan ang aking istorya. Muli magandang gabi po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Ann. Madalas na ang mga kaluluwang nagpaparamdam sa atin ay may mga kwento din na nais nilang ibahagi sa atin. Bagaman at wala na sila dito sa mundong ibabaw ay nananatili ang kanilang mga memorya at karanasan na nais nilang minsang balikan at madalas nga na nagiging dahilan upang sila'y maging hindi inaasahang bisita sa ating mga tahanan.
Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Papa Dudut Family YouTube channel sapagkat meron po kaming inihanda sa inyong papremyo sa lahat ng mga manonood ng Papa Dudut Family YouTube channel. At syempre ang Kaistorya YouTube channel naman para sa inyong mga ibang nakakatakot na kwento. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.